lumapit at yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na banal, Diyos na mabuti at tapat, Diyos na nakatungay mula dyan sa langit. Salamat po sa pribilehiyo at pagkakataong ito na magamit muli ang aking buhay at dalangin ko, Lord, na walang makita at maitaas sa aking pagbabahagi, kundi ikaw lang. Dalangin ko, Lord, na ikaw din ang sumagbigay ng sapat na pangunawa sa bawat isa na rito na kasama ko online. We pray, Lord, na hindi maging hadlang ang gawain na ito in Jesus' name para hindi nila matanggap at maranasan ang pagkilos mo sa kanilang buhay. Kaya dalangin ko, Lord, na pangunahan mo ang gawain na ito at ang gawain na ito ay walang ibang makita at maitaas kundi ang pangalan mo. Maraming maraming salamat po. We praise you, we glorify you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. So glory to God. So yan. So basahin po muna natin ang ating scripture, ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ayan. So basahin po natin na sabay-sabay. In Matthew chapter 22 verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. So maraming salamat po sa inyong mga buhay. Ang title ko po sa umagang ito, ayan. So glory to God. Kung mahal mo ang Diyos, dapat handa kang magsakripisyo. Glory to God alone. So hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Handa po ba tayong magsakripisyo dahil tayo ay nagmamahal sa Diyos? No? So lahat ng nagmamahal, dapat willing mag-sacrifice. Amen? Glory to God. So alam ko naman po sa bawat isa na narito. So sa may mga asawa, no? Sa may mga anak, dahil nagmamahal kayo, willing to sacrifice. Sa mga OFW, iniwan ng kanilang pamilya, tiniis ang lungkot, tiniis ang hirap, malayo sa kanilang mga anak. Why? Because he love. Dahil nagmamahal sila sa kanilang pamilya. At nais nilang ma-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. Amen po mga kapatid. Kaya kung mahal mo ang Diyos, lalo na ang Panginoon, dapat handa talaga tayong magsakripisyo. Amen po ba? Lagay po natin sa comment section. No? No? Amen mga kapatid. So glory to God. Alam na natin yan bilang mga naglilingkod sa Panginoon. No? May kasamang sakripisyo ang ating pong pagmamahal sa Diyos. Kung gusto mo talagang patunayan, mahal mo ang Diyos, dapat handa kang magsakripisyo. Glory to God. At bakit kailangan natin mahalin ang Diyos? Mga tanong mga kapatid, bakit ba kailangan nating mahalin ang Diyos? No? Mga kapatid, simple lang. Gaya ng sinabi natin dahil ito ay kanyang utos. Amen po mga kapatid. Bakit kailangan nating mahalin ang Diyos? Dahil ito ay kanyang utos. Diba sumagot si Jesus, Matthew 22, verse 37. No? Ibigin mo ang iyong Diyos. Utos siya mga kapatid. Kaya, bakit kailangan nating mahalin ang Diyos? Bakit kailangan nating ibigin ang Diyos? Dahil ito ay kanyang utos. And take note, bago tayo nagmahal, unang nagmahal sa atin ang Diyos. No? At bakit karapat-dapat? No? Na mahalin ang Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay nag-alay ng buhay para sa atin. Sa kabila na tayo ay makasalanan. Karapat-dapat. Una, bakit kailangan? Kasi ito ay kanyang utos. At bakit karapat-dapat? Yeah. Kasi nga, hindi tayo karapat-dapat pero minahal tayo ng Diyos. Amen. Di ba tayo, pag mayroong mga taong tumulong sa atin, no? Di ba halos walang mapaglagyan yung ating pasasalamat na gusto natin suklian yung ginawa niya sa atin. Amen po mga kapatid. Kaya gaya ng turo ng aming Reverend Pastor Joel kagabi, no? Sa buhay ni Maria Magdalene, makita natin yung alabaster, yung isang pabango na nagkakahalaga, mga kapatid, ng 1 taong sahod. Imagine that. Hiwiling niya, ibuksan. At ang sabi sa turo sa amin ng aming Reverend Pastor Joel kagabi, na kapag binuksan mo daw yun, wala na. Ibubuhos mo na talaga siya.
No? Hindi mo na siya pwedeng ibalik. Kumbaga, ang sabi doon, once in a lifetime lang. Once, isang beses lang. But He willing, no? Na ibuhos sa ulo na ng ating Panginoong Jesus. Glory to God alone. Bakit niya nagawa ang mga bagay na yun? Because He loved God. Amen? He willing to sacrifice. Kaya kung nagsasabi tayo, mahal natin ang Diyos, yes, ang daling sabihin. Napakadali talaga. Napakadali sabihin, magsabi, mahal ko ang Diyos. Ang dali. Pero pagdating sa sakripisyo, doon nagkakatalo. Pagdating na sa pagsunod, doon na nagkakatalo. No? Kaya mga kapatid, totoo ang kasabihan, true love is required sacrifice. Paano natin patutunayan sa Diyos na mahal natin siya? At ito sa papaanong paraan mapapatunayan natin totoo tayong nagmamahal sa Diyos. No? Ay mga kapatid, at paano naman natin mapapakitang mahal natin ang Diyos? Number one, may silang pong turo ko mga kapatid, kayo maglala, through sacrifice. Amen? Hindi pwedeng walang sakripisyo kung totoo tayong nagmamahal sa Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, no? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo. Imagine that. Hindi ba sakripisyo yan? Nung pinatunayan ba ni Jesus kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Ano? John 3:16, for God so loved the world. And He gave the only begotten Son. May sakripisyo. May pinatunayan. Amen. Hindi pwedeng wala, mga kapatid. Kaya kung talagang totoo tayong nagmamahal sa Diyos, willing tayong magsakripisyo. Willing tayong magtiis. Willing tayong masaktan. No? Kaya diyan pinakita paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung siya ay mamatay doon sa kusang Kalbaryo. Tiisin ang lahat na dapat tayo ang nagdadanas. Imagine that, mga kapatid. Through sacrifice. It's required sacrifice. True love requires sacrifice. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hanggang salita. Amen? Sakripisyo, mga kapatid. Yung pagbibigay lang natin ng time sa ganitong pagkakataon. O hindi na tayo lalayo. Through sacrifice sa ating pagbibigay. Kamusta? Hello po mga kapatid. Hello. Tithes. Nasusunod ba? Mahal mo ang Diyos? Ito na yan. You have to give. Hello. Pero kung doon pa lang sa pagtatides mo, hindi mo na kaya, mga kapatid, teka lang. Then, hello po mga kapatid, doon pa lang mahihirapan. Lalo siguro pag 1,000, okay pa yan. 2,000, pero pag mga 20,000 na, 50,000 na, 100,000 na, kamusta? Kaya pa rin bang ibigay ang dapat para sa Diyos? Sakripisyo. Amen po ba mga kapatid? Amen to that. No? Yes, that is true mga kapatid. It's sacrificial. Yung kahit walang-wala ka na, pero kailangan mo ibigay kasi ito yung utos ng Diyos. Kasi mahal mo ang Diyos. That is true. Nasusubok ang ating totoong pagsunod sa Diyos.
hindi sa panahon na okay ang buhay natin. Mas nasusubok ang totoo nating commitment sa Diyos kapag tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon. Amen. Glory to God. Di ba yung totoo ni Pastor Joel sa kanyang turo? Dahil sa isa nating kapatid, namatayan siya, pero kailangan niyang umatid ng anniversary. O sinong uunahin mo? Sinong ipapriority mo? Do you really love God? Even my work ay kasama namin sa worship team, si Ate Keshery Zamora. Ang laki ng pwedeng mawala sa kanya kapag siya yung mamsen. But he willing na isang tabi mo na yon para lamang sa Diyos. Kapatid, I tell you, ang lahat ng ating sakripisyo para sa Diyos, hindi nasasayang. Nakikita ng Diyos yan. Gaano man yan paliit, mahalaga sa Diyos yan. Amen po, mga kapatid. Kaya sabi ko, kung totoong mahal natin ang Diyos, na ibibigay ba talaga natin ang dapat para sa Diyos? Kasi you really love God. Amen po. Kaya dyan, may pinatunayan si Jesus. Hindi lamang niya sinabing mahal ka niya. Pinatunayan niya yun nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito po matindi at ang dahil sa ating mga kasalanan. Hindi dapat tayo karapat-dapat eh. Kaya nga sabi ng kanta, ano kumanta ng mga Pilipino, hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay, sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sabi tindi mga kapatid. Kaya, pinutunayan ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin. He died on the cross. May pinatunayan siya. Mga kapatid, ano ang pinatunayan natin? Para masabi nating mahal natin ang Diyos. Ano ng mga sinakripisyo natin? Ako lagi kong kinikwento itong testify ko. Alam niyo po ba mga kapatid? No? Nung talagang nangusap ang Panginoon sa akin na, I'm willing to give up my work for the sake of the Lord. Kailangan kong iwan yung trabaho ko para sa Diyos. Ano? Madali? Hindi. Sakripisyo yun. Minsan yung isang bagay na mahalaga sa iyo, kagaya ng turo ni Pastor Joel, mahalaga yung isang bagay at kaya mo bang bitawan yun para sa Diyos. Amen. You're willing to give up something na mahalaga sa iyo. Masunod mo lamang ang Diyos. Napakita mo lang mahal mo ang Diyos. Kapatid. Kaya even dun pa lang sa pagbibigay ng ating ikapo, nasusubok na tayo doon. Nasusubok na mga sakripisyo natin doon. Eh sabi ko sa inyo, okay, pag mga ganito lang, madali. Pero pag lumaki, doon nasusubok. Kung kaya mo pa ba talagang ibigay ang dapat para sa Diyos. Amen. Glory to God. Number 2. Ayan. Paano natin na ipapakita na totoong mahal natin ng Diyos? Through action. Siyempre sa ating action. Love is an action word. Hindi pwedeng salita lang. Hindi din pwedeng sabihin kong mahal ko si Mami Pastora Norilyn Ingay. Tapos hindi ako pupunta ng Singapore. Sabi sa amin ni Pastor Joel, no? Nung kami ikinasal, kung kinakailangan mong gawin, nakapit-bahay ang Singapore o Manila ang Singapore, gawin mo. Yung! Kebra! Glory to God! Amen, no? Yes, that is true. Salamat, Pastor Joel. Unti-unti na siya nagmamanifest. Kaya ano mang dinideklara natin nangyayari. Kaya through action. Diba may action word talaga eh. Even sa inyo, okay lang bang salita lang? Tapos walang pinatunayan? Hindi pinakita sa gawa? Hindi totoong love. Hindi totoong pag-ibig yun. No? Kaya ang sabi dito,
Sabi ng Panginoon, in John 3:16, what is the famous verse? This is the heart of God. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito matindi. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pinatunayan, pinakita. Hindi lamang sinabi ng Diyos, mahal kita, kundi ginawa niya yun. Sa pamamagitan nino, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pinakita. Kaya paano natin ipinapakita sa Diyos ang ating pag-ibig? Siyempre, sa ating sakripisyo at sa pamamagitan ng ating gawa. Our action is an action word. Hallelujah. Diba? So dito yung may mga asawa na, diba nung niligawan kayo ng inyong nung inyong asawa, bawat isa na narito, diba? Meron silang ginawa. Pinakita nila sa gawa, hindi lang nila sinabi. Opo, naniligawan po ako ni Pastora. Marami po siyang ginawa. Ayun. Aray ko. Ano ba? Baliktad yata pa. Dad. Si Pastor Cecil lang marami. Ay, wag po kayo magdududa. Yan po yung totoo. Aba. Ayun. O, di ba? Totoo. So, glory to God. Pastor Cecil, hintayin namin na yun. Sabihin mamaya. So, glory to God alone. Oh, ayan po. So, Pastora. aray ko. So, glory to God. So, nakakatuwa lang. Actually, ito pong turo na ito, habang ako kahapon ay naglilinis dito sa taas, dito sa rooftop mismo, this is my secret place. Para sa, alam mo niyo mga kapatid, this is the prayer place. Dito ako nagpe-pray, kami ng aking may bahay. Ang pagkakataon. Numakyat ako dito, pray for them. Nang po ba, mahalaga to sa akin. Kaya even kahapon habang naglilinis ako, I spoke to my heart in this word. Parang sasabi, mahal mo ba ako? Ano nang pinatunayan mo? Ano nang ginawa mo para sa akin? No, mga kapatid. Ano na yung ginawa natin para masabi natin mahal natin? Kaya is an action word. Love is an action word. Hindi pwedeng mawala yun. Hindi pwedeng salita lang. Hindi pwedeng sasabihin natin sa mahal ko ang Diyos, pero hindi nakikita sa buhay natin. Hello? Magmamanifest yan eh. Makikita yan eh. Kaya ang totoong nagmamahal sa Diyos, nakikita yan sa buhay niya. Nagtatransform yan sa buhay niya. Nakikita yung pagbabago dyan. No? Kaya glory to God alone. Kaya makita natin yan sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi papahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kalakip na pangako. Kaya ang lahat ng ating sakripisyo, ang lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, nakikita ng Diyos. Alam ng Diyos. Amen. Dati pangarap ko nga lang pumunta ng Singapore 2017. But nasa ano na po ako pa bumabalik eh. In the 5th times. Yung huli kong pumunta, yun po yung pang-5 beses na ako po ay bumalik ng Singapore. Glory to God. No? Kaya mga kapatid, ano bang naging puhunan? Kailangan meron tayong gawin para sa Diyos. Kaya kung gusto nating gumalaw ang Diyos sa buhay natin, matuto tayong gumalaw. Matuto tayong patunayan sa Diyos kung mahal talaga natin siya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Gumagawa tayo. Kaya nga naglilingkod tayo. Kaya nga sumusunod tayo. Amen. And number 3. No? Ayun na yun. Doon muna sa ano po. Ayan. Ano yung kasunod dati, Sel? Nawala yata ako doon. Ayan. So makita natin mga kapatid. John 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo yung aking mga utos. Glory to God. Di ba?
Utos ba ng Diyos na tayo ay mag-ikapo? Hello po. Utos ba ng Diyos na basahin mo ang kanyang salita? Utos po ng Diyos yun. Kaya pag hindi natin nagagawa ang mga bagay na ito, baka hindi natin totoong mahal ang Diyos. Kasi ang sabi niyo nung maliwanag, it's clear. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya pag ang utos ng Diyos hindi sinusunod, hindi totoong mahal ang Diyos. I tell you mga kapatid, ano? Naliwanag. Hindi pa ako nagsabi. Ayan po ang liwanag. John 14:15. Kung iniibig ninyo ako. Kaya kung totoo nating mahal ang Diyos, dapat marunong tayong sumunod sa kanyang utos. Amen? It's required to follow God's instruction, to follow His command. Utos ng Diyos yun, mga kapatid. Ano? Kaya glory to God alone. Kaya nasusunod ba natin? Nagagawa ba talaga natin ang utos ng Diyos? No? Glory to God. And number 3, paano natin ay papakita ang totoo nating pag-ibig sa Diyos? Siyempre, true love is required commitment. Amen. Commitment. Glory to God. Kamusta ang ating mga commitment sa Diyos? No? Dito marami din. Talagang alam na natin yun mga kapatid. Sa nahihirapan dito, nahihirapan din tayo sa ating commitment sa Diyos. Ano bang pipiliin? Ano bang susundin? Kaya lalo ko yung kwento ni Pastor Joel sa ito natin ng kapatid ng Singapore. Ang unahin niya, may patay doon sa probinsya. Tapos mag-anniversary. Glory to God, ano? Doon nasusubok ang ating commitment sa Diyos. Sino ba talaga ang priority? No? Kaya even si David, mga kapatid, matindi ang commitment niya sa Diyos. Ni Haring David. Kaya ang sabi dito, makita natin, kung talaga tayo ay committed sa Diyos. Ang sabi dito sa Psalms 37 verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan kang ganap kapag ikay nagtiwala. May kasunod pa yata yan, Ate Sel? Tama ba? Ayan lang. No? Ang iyong sarili sa Kanya italaga. Kaya kung ang buhay natin ay itinalaga na natin sa Diyos, mga kapatid, this is a lifetime commitment. Hindi ito pang isang buwan lang. Hindi ito pang isang taon lang. Mga kapatid, till death do us part. Hallelujah. Maaaring wala na ang asawa mo. Ikaw na lang ang natitira. Pero yung commitment mo sa Diyos, hindi matatapos yun. Lifetime commitment to, mga kapatid. Hindi ito panlupa. This is a lifetime commitment to our God. Kaya dapat committed ka. Ano? Ikinukumot ba na talaga natin? Itinalaga ba talaga natin ang ating sarili para sa Diyos? No? Yun ay totoong pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Na ang buhay mo, itilaga mo na para sa Panginoon, para maglingkod, para gawin ang kalooban ng Diyos. That's commitment. Amen po mga kapatid. Wala pa po tayo din, Ate Sel. Ayan. Doon pa lang po tayo sa number 3, ate. Ayan. No? That's commitment. Diba? Alam niya na may mga asawa dito. Mahalaga yung commitment ng isa't isa. May commitment ka na.
No? Mga kapatid, kaya kahit malayo ang Singapore, dahil nakakomit na ako sa asawa ko, kailangan ko pumunta. That's commitment. Na may mga pagkakataon din sa paglilingkod natin na may ibang makakasabay. Ano bang uunahin natin? Ano bang ipapriority natin? Ano bang mahalaga sa atin? Yung commitment natin sa tao, yung commitment natin sa Diyos. No? Kaya mga kapatid, ang sabi dito, ang iyong sarili sa Kanya ikalapag. Ang atin po daw sarili, dapat itinalaga na natin ito sa Diyos. Kaya even Apostle Paul, makita natin kung gaano katindi ang commitment niya sa Diyos. To the point na kahit siya ay pinipersecute na, ay kinukulong na, hindi yun nagpahinto sa kanya para hindi gawin ang mga bagay para sa Diyos. Dapat ganun din tayo. Dapat ganun ang commitment natin sa Diyos. Mga kapatid, this is a lifetime commitment. Uulitin ko, lifetime commitment to. Hindi ito dito lang. Till death do us part. Mga kapatid, lifetime to. Kaya kung totoo nating mahal ang Diyos, dapat bibig tayo sa Kanya. Amen. And number 4, ayan, that's required ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Ano? Anong sabi po doon? Number 4 na po tayo, Ate Cecil. Ano? Trust and faith. Mahalaga ang trust, mga kapatid. Lalo sa mag-asawa. No? Mga kapatid. Kaya ang sabi dito, kung totoo tayo nagmamahal sa Diyos, ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Do you trust in God? Nagtitiwala ba talaga tayo sa Diyos? Kung minsan nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan. Amen? It's required trust and faith. Mga kapatid, paano mo masasabing mahal mong isang tao pero hindi ka nagtitiwala sa kanya? Naku, hindi pag-ibig yun. Hindi totoong love yun. Amen. Wala hindi sa kausap ko ngayon. In Jesus' name. No? Okay lang ba yun? Di ba hindi siya? Na parang oo, sa asawa mo. Pero hindi ka nagtitiwala sa kanya. Hindi ka naniniwala sa kanya. Pwede ba yun mga kapatid? Higit sa Diyos mga kapatid. We need to trust. It's required trust. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, ang sabi diyan, kay Yahweh ka magtiwala. Ibig sabihin ng buong tiwala mo sa Diyos. Kaya sabi doon, sa binasa natin in Matthew 22:37, ibigin mo ang iyong Diyos ng iyong buo. Pagdating diyan, kay Yahweh ka buo, kay Yahweh ka magtiwala buo. Laging buo mga kapatid, ayaw ng Diyos 99.9%. Ayaw ng Diyos yun, gusto ng Diyos 100%. Full. Gusto ng Diyos buo. Ayaw ng Diyos patsi-patsi lang. Ayaw ng Diyos 50% lang. Naku po. Glory to God. Pwede ba yun, mga kapatid? Ano? Lalo pagdating sa mga plano natin. No? O pagdating sa love life natin. Sino ang mas madalas na susunod? No? Mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi diyan ni Haring Solomon. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Trust in the Lord with all your heart and lean at your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. Gusto talaga ng Diyos buo. Amen? Kaya nasusubok ang ating totoong pagtitiwala sa Diyos.
Kapag tayo dumadaan sa mga trials. Doon nasusubok kung ang tiwala ba talaga natin sa Diyos buo o hindi. Yung commitment ba natin sa Diyos o hindi. Mahal ba talaga natin ang Diyos o hindi. Lulutang po yun doon. Kaya, ang pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa Diyos, hindi lamang sa sakripisyo, hindi lamang sa gawa, hindi lamang sa commitment, kundi sa ating buong pagtitiwala sa Kanya at pananampalataya. Amen. Glory to God. At may kasunod pa yan natin. Ano po yung isa nating verse? Ayan. Ang sabi po ng Jeremiah 17 verse 7, papalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Pansinin niyo mga kapatid, lahat ng gagawin natin para sa Diyos may paboritong gusto. May kalakip din mga kapatid. Kaya hindi nasasayang. Ang sabi niya, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling nuntian ang dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy itong mamumunga. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kanino, nasa kanino ang iyong pag-asa? Dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, wala nang ibang pag-asa, wala nang iba tayong kakapitan kundi ang Diyos. No? Pagpapalain daw ang umaasa sa Kanya. Pagpapalain ang nagtitiwala sa Kanya, may pabor ang Diyos mga kapatid. Kaya ang lahat ng ating ginagawang sakripisyo, kung ito ay nagmumula sa ating puso, yung ating ippapatunay na mahal natin ang Diyos, yung ating commitment, yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya, mga kapatid. And last, this is my conclusion. Mga kapatid, dito po ipinapakita, Ate Cecil doon po sa isa, yung kasunod ate. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging sipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, ang lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, they will not in vain. Hindi nasasayang, hindi nawawala ng kabuluhan. Mga kapatid, kung ngayon pa man sa pagsasakripisyo mo, sa pagtitiis mo, sa commitment mo sa Diyos, sa pagtitiwala mo sa Diyos, hindi mo pa man nakikita minsan ang tugon ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong huminto, huwag tayong mapagod, magpatuloy lang tayo. Why? Maliwanag po. Ang sabi niyan, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, nakikita ng Diyos ang ating mga sakripisyo. Nakikita ng Diyos yung ating ginagawang effort para sa Kanya. At hindi ito nalilingid sa Diyos. Alam ito ng Diyos, mga kapatid. Kaya, glory to God alone. Nawa na-encourage tayo, na-lift up tayo. No? Kaya, kung totoo nating mahal ang Diyos, no? You obey. Sabi ng Lord, obey my command. Sumusunod ba tayo? Naglilingkod ba tayo? Nagpapagamit ba tayo ng buhay sa Kanya? Kasi ito po ay resulta. Kaya kung talagang mahal natin ang Diyos, willing tayong magsakripisyo. Willing tayong patunayan ito sa Diyos. Willing tayong i-commit ang buhay natin sa Kanya. Willing tayong magtiwala kahit para hindi pa natin nakikita ang dulo. Amen. Glory to God. Kaya mahalaga po to na pinag-aaralan natin. Kaya mga kapatid, no, hindi ka nandito para sa ating pastor. Hindi ka umahatin sa gawain na ito para sa church. Gumagawa ka, ginagawa mo ito, gumigising ka ng madaling araw because you really love God.
Mahal mo ang Diyos. Yun lang. Kaya pag totoong mahal natin ang Diyos, mga kapatid, kahit mahirap, kahit napapagod ka, kahit walang-wala ka, kaya mong gawin na sumunod at gawin ang mga bagay para sa Diyos. Amen. Amen po, mga kapatid. Di ba bawat isa dito dahil nagmamahal kayo, willing kayong magsakripisyo. Willing kayong patunayan ng pag-ibig. Willing kayong itumit ang buhay. Willing kayong magtiwala dahil nagmamahal. Amen. Kaya nawa sa aking ibinahagi sa umagang ito'y kinapulutan natin ng araw. Ito'y nagpaalala sa atin. Hallelujah, mga kapatid. No? Glory to God. Kaya salamat po sa inyong mga buhay. Ulitin ko po, ang lahat po ng ating ginagawa para sa Diyos ay hindi po nasasayang. Hindi po ito nawawala ng kabulok. Kaya huwag tayong mapagod na gawin ang mga bagay para sa Diyos. Amen. Glory to God alone. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, Diyos na mabuti at tapat, Diyos na nakatunghay mula dyan sa langit. Salamat po sa umagang ito. Salamat muli sa paalala sa buhay po ng bawat isa sa amin. Thank you for the word in this morning. We pray na mga salitang itong aming napag-aralan ay matanim sa pinakatabang parte ng aming puso. We pray na ito ay siyang magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming napag-aralan sa umagang ito. We pray na silyohan mo ito ng iyong makapangyarihan mo na nanugo na kayo naman dito manakaw at makuha mula sa amin ang kaaway. Maraming salamat at kapagpalain mo ang bawat isa na narito. We praise you, we glorify you, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po and God bless you.